Isang may-ari ng lupa ang kumilos na makitang isang customer ng bar na gumagamit ng pader ng gusali bilang palikuran. Agad lumala ang kanilang pagtatalo. Bakit mo siya binaril? Dahil inatake niya ako ng agresibo sa aking paradaan. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Marami kang matutunan sa true crime, tulad ng kung gaano kadaling makuha ng mga estrangero, scammer at magnanakaw ng pagkakakilanlan ng iyong pangalan, numero at address. Pero nandito ang aming sponsor na Incogni para protektahan ang iyong data online. Hinahanap ng Incogni ang lahat ng lugar kung saan maaring nakakalat ang iyong impormasyon at pagkatapos ay kumikilos sila para matanggal ito. Akala ko ligtas ako, pero nalaman kong naibabahagi ang impormasyon ko sa lumang search database. Sa Incogni, napakadali lang ng proseso. Mag-account ka lang at sila na bahala. Kung may alam kang mga site, isumite gamit ang bagong Unlimited Plans Custom Removals feature at Incogni Privacy Expert na ang bahala. Bawin ang iyong privacy gamit ang Incogni. Bisitahin ang incogni.com/inside at gamitin ang code INSIDE para sa 60% off sa annual plan. Sabi ng bumaril, natakot siya para sa kanyang buhay kaya niya pinaputok ang baril. Pero sinusuportahan ba siya ng ebidensya? Akin ang ari-arian, nanindigan ako. Natakot ako para sa aking buhay. Balikan natin ang nakaraan para malaman paano tayo napunta rito. Pebrero 13, 2023, Key West, Florida. Katatapos lang ng hating gabi. Kakatapos lang ng pinakamalaking football game kaya unti-unti nang umaalis ang mga tao sa Conchtown Liquor and Lounge. Kasama sa mga customer ng bar ang 21 anyos na si Garrett Hughes na nandoon kasamang kanyang kapatid at mga kaibigan noon gabing iyon. Bago sila sumakay sa kotse, kinailangan munang mag-CR sandali ni Garrett. Pumunta siya sa liblib na bahagi ng parking lot at umano'y umihi sa gilid ng gusali. Nilapitan siya ng may-ari pagkatapos. Ilang sandali lang, may mga putok ng baril at ilang tawag ang natanggap ng 911, kabilang ng isa mula sa bumaril. Tungkol ba ito sa compound? Hello, ako ang bumaril. You just shot someone? Sino ang binaril mo? Hindi ko alam. Ano pangalan mo? Garrett Hughes. Garrett Hayes. Sige, bakit mo siya binaril? Inatake niya ako ng agresibo sa paradaan ko sa Conchtown. Kinilala ng pulisya ang tumawag bilang ang 50, isang taong gulang na si Lloyd Brewer III na may-ari ng gusali sa North Roosevelt Boulevard. Hindi niya pagmamay-ari ang Conchtown Liquor and Lounge. Mas kilala siya sa gitnang pangalang Preston. Para sa kwentong ito, tatawagin natin siyang Preston. Alas 12:30 ng madaling araw, dumating ang isa sa unang pulis sa lugar. Nasa telepono pa rin si Preston sa 911 sa paradahan habang lumalaban si Garrett para mabuhay. Sige, tawagin ng rescue. Sabihin ko kung kailan huminto ang biktima. Sino may hawak ng baril? Oh, hey. Lumayo ka sa baril na yun. Lumakad ka. Gusto kong sumandal ka sa pader na yan. Sumandal ka sa pader. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Sumandal ka sa pader. Wala akong pakialam. Sandal ka sa pader. Saan ka tinamaan ng bala? Dito mismo, sa tiyan. Sa tiyan. May tama siya sa tiyan. Tinaman siya sa tiyan, may malay siya. Gamutin natin siya. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Sandali lang. May naasikaso akong taong binaril. Diyan lang ang mga kamay mo. Ooh, gloves. Kego. Pare, hawakan mo yung baril. Tatataring kita ng bala. Sabi ko sa iyo ngayon na. Sabi ko, tumayo ka sa pader, pakinggan ako. Sinusubukan naming iligtas ang buhay ng taong ito, okay? Tumayo ka sa pader. Oh, kung may nag-uudyok sa kanya na kunin ang baril, tigil na. Ako na bahala sa kanya at sa binaril. Hindi dyan si Anthony Howell. Use ko. Tara na. Sino man ang paparating, huwag haraman ang daanan ng ambulansya. Ang gloves tayo. Ayos ka lang. Yeah, how you breathing? Hey, check for pulse, Blake. Blake, 10-4. Anong nararamdaman niya? Anong naramdaman? San tama? Ginagawa pa rin ngayon. Tana, tana. Tara na, dinan mo lang. Tinan mo lang dyan. Nakadina. Yan, nagkanayeta. Blake, bumalaw. Huwag kang gagalaw, Garrett. Huwag kang gagalaw, Gary. Garrett, huwag kang gagalaw. Huwag gagalaw. Huwag ka lang gumawa ng kahit anong maingay. Huwag ka muna magsalita ngayon. Okay. What do you call it? Hindi. Gary, Pagkatalikod at balik. diinan mo lang. Kayong dalawa, diinan nyo. Sige, gagawan pa kita. 2, 5.
Nadina na ang sugat niya. Hawak kong baril dito. Nandito lang ako. Garrett, tingnan mo ako. Garrett, tingnan mo ako. Guantes. Ako na. Siyang taga-usig. Siyang bumaril. Sige, tingnan mo. Pindutin mo na mahigpit. Sige, gawin mo na. Tara na. Sinisimulan na niyang paandarin ng kotse. Gary Hughes. Sige, ilang taon ka na? Nadinan mo ba? Oo, nadinan ko na. Nagkaroon ng kalituhan, ngunit agad ding inamin ni Preston ang dahilan ng pagharap niya kay Garrett. Para nang kung sakaling gusto ka namin kausapin, ayos lang? Ayos lang. Kaya may karapatan kami intindihan na lahat. Ipaliwanag ko lang sa'yo, ha? Ano, may nagsagawa na ba ng body search sa kanya para sa mga armas o kung ano man? Sige, tinitiyak ko lang. Sandali, huwag mong abutin ang pinto o kung ano man, ibibigay ko naman sa'yo, huwag mong gawin yan. Naiintindihan namin yan, pero 6 beses na namin sinabi na huwag mong gawin yon. Ayos ba? Hindi ko na alam. Tama na. Lalapit na ako sa'yo. Wala na ako ibang sasabihin. Tama na. Tumayo ka. Itiin mo ang mga kamay mo laban sa... Hindi mo ang mga kamay mo sa pader nito. Sige. Ayos. Pwede ka nang umupo. Umupo ka muna at mag-relax. Babasaan kita ng Miranda. May karapatan ka manahimik at anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Pwede mo bang ikwento kung anong nangyari ngayong gabi? Lumabas ako ng bar po. Pagmamayari ko lahat ito. Umiihi siya, kaya sinabi kong tigilan niya ang pag-ihi sa pader. Bigla siyang umarap sa akin ng agresibo at parang may kukunin siya. Pagkaharap niya, sinabi ko, tumigil ka. Pero hindi siya tumigil. Inugat ko ang baril at binaril siya. Sige. Yun ang nangyari. Natakot ako para sa buhay ko. Yun ang nangyari. Sige. May sinabi ba siya sa'yo? Nalaban sa'yo. May nakita ka bang sandata? Hindi ko pa nga siya nilalapitan. Wala ako nakita. Nakita ko lang siya parang may inaabot. At natakot ako para sa buhay ko. Nasa lupa ko siya. Amin lahat. Amin sa father na yon. Anong pangalan mo? Preston Brewer. Preston Brewer? Sige. Sige. Diyan ka muna sa kanya. Uy, kailangan ko ng parang... Ganito. Parehong sinasabing lasing sina Preston at Garrett nung nangyari ang pamamaril. Dayunpaman, walang dalang armas si Garrett. Kaya nasa loob ka ng gusali. At pagkatapos, anong nangyari? Hindi naman ito pagtatalo, nagsasalita lang siya. Sino nagsasalita? Sino nagsasalita? Pareho sila. Salitan sila nag-uusap kay Jared. Anong sumunod na nangyari? At pagkatapos, nilapitan siya habang may dalang baril. Sino yon? Sino gumawa? Ano nangyari? At pagkatapos, lumapit siya, hinampas siya gamit ang kanyang baril. Aling kamay niya hawak ang baril? Sa kanyang kanang kamay. Sige. Kaya hinampas niya gamit ang puwitan ng baril, harap ng baril, gilid ng baril, parang sampal na pahilis. Oo. Sige. At saan niya siya hinampas? Saan niya siya hinampas? Saan niya siya tinamaan? Hinampas ba niya siya? Hindi. Sinabi mo na hinampas niya siya gamit ang baril muna. Parang binaril siya or hinampas or sinuntok. Saan niya siya tinamaan nung una? Sa ulo? Oo, okay. Pagkatapos niyang hampasin, may sinabi ba ang kahit sino? Trevor! Si Trevor ba? Hindi ko lang talaga matandaan kung may ginawa sila or wala. Okay, tapos pagkatapos ng hampas, hindi mo matandaan kung may ginawa kung kahit sino. Tapos anong nangyari? Pagkatapos nun, anong nangyari pagkatapos nun? Pagkatapos niya pumutok ang baril. Kumutok ang baril, nakita mo ba? Nakita mo ba ang baril o siya habang pinapaputok ito o narinig mo lang ang putok? Sa tingin ko, tinamaan siya sa tiyan at Tinaman siya sa tiyan. Sa tingin mo, nakita mo ba ito? hindi ko talaga nakita. Ayos lang yan.
Wala problema, kailangan ko lang malaman kasi may mga bagay kami nakikita, may mga bagay kami naririnig. Kasi parang nagwa-wrestling sila. So nag-aaway sila, nagkaroon sila ng pisikal na sagupaan. Pagkatapos matamaan ng baril, nagkaroon sila ng pisikal na sagupaan tungkol sa baril. Tama? Tapos pumutok ang baril. Sige. So nung punto na pumunta siya dito para gumamit ng banyo, nakita ng kaibigan mo si Ginoong ito at nagkaroon sila ng sagutan. Sinabi mong, hoy, tama na, dahil nakita mong papalapit siya ng agresibo. Yung inabot niyang baril, sinabi ko, tama na, kahit ano pa nangyari. Tama na, nasaan baril niya? Kung naglalakad ako sa ganitong direksyon, tinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang kanan niya, tumahimik ka. Hinugot niya ang baril at gano'n na lang. Nung hinugot mo ang baril, sa lupa ba o sa kaibigan mo ito nakaturo? Sir, masasabi ko lang na nakita kong tinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ipinutok niya ang kanyang sandata. Nasa kanan niya ang sandata niya. Sa kanang bahagi niya. Sige. Ngayon, tinutok na ito sa kaibigan ko. Tinutok sa kaibigan mo. Sige, sir. At pagkatapos, anong nangyari? Sabi mo nga, hindi pa ako nakakita ng gano'n. Medyo tanga lang ako, ayos lang. Hindi pa ako nakakita ng binaril dati. Ang gabi ay nagkaroon ng isa pang nakakasirang pangyayari. Dinala si Garrett sa isang lokal ng ospital pero huli na ang lahat. Inaresto si Preston dahil sa pamamaril na nauwi sa pagkamatay. Nang ini-interview siya tungkol sa insidente, handa na agad ang depensa niya. Sige, sabihin mo na kung anong nalalaman mo. Nandun ako para sa Super Bowl. Kasama ko ang pamangkin ko at ang boyfriend niya. Pumalis na sila. Single na ako ngayon, kaya nagtagal pa ako ng kaunti. Para makita kung sakali. Baka may lumitaw na posibleng manliligaw. Wala namang nangyari, handa na akong umuwi. Napansin ko na maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa likod na pinto. Tulad ng dati nating napag-usapan. Lumabas ako sa likod para tingnan ang nangyayari. Alam mo naman, armado ako. Negosyo ko to, ari-arian ko. Lumabas ako sa likod at wala naman tao. Hindi ito isang tulak ng droga sa tingin ko. Lalaki lang siya. Kasama niya ang mga kaibigan niya at may mga sasakyan. Pero siya ay nasa gitna ng dalawang sasakyan. May mga tao sa magkabilang gilid at mukhang magkakasama sila. Hindi sila galing sa bar. Di ko alam saan sila galing. At umihi siya sa parking lot at sa gusali. At sabi ko, pare, hindi ka ba pwedeng pumasok na lang? Sa totoo lang, hindi ka ba pwedeng pumasok sa bar at umihi sa banyo? At nagkasagutan kami. At habang tumatagal, lalo siyang nainis at lumapit sa akin. Sabi ko, tingnan mo, akin to. Tigil. Patuloy siyang lumapit. Sabi ko, armado ako. Parang may kinukuha siya. Ganito, pumutok ang unang putok. Pumutok pataas sa hangin ang pangalawang putok. Sa pagkakaalala ko, nasa ibabaw ko na siya. Ganun kabilis ang nangyari. Walang duda na nagpaputok ako ng baril. Dahil hindi nila ako pinayagang maghugas ng kamay. Nangyari na. Agad-agad, nung bumagsak siya, hindi ko na itinuloy ang pag-atake sa kanya. Inilagay ko ang baril ko sa hood ng kotse habang hinihintay ang pagdating ng pulis. Hindi ako nagbigay ng tulong dahil may ibang tao na dumating para magbigay ng tulong. At alam ko na marami siyang mga saksi na magsasabi ng iba't ibang bagay. Yun ang nangyari ayon sa aking pananaw. Pero masasabi ko sa'yo, ang bilis yung sumugod sa akin, kaya yung pangalawa kong putok ay napunta sa ere. Ganun siya kabilis. Aking ari-arian, nanindigan ako. Natakot ako para sa aking buhay. Ano sagot niya nung binanggit mo yon? Tungkol saan ba yon? Nagsasagutan lang kami. Sino ka ba? Nagsasagutan lang talaga kami tungkol dito. At nangyari na lang yun ng ganang kabilis. Hindi ito isang matagal na proseso. Talagang hindi. Dahil kung naging ganon, sana yung mga kaibigan niya na nandito ay sumali na. Ibig kong sabihin, kung sabay silang pumasok at nagkasuntukan, maaring iba ang kinalabasan. Pero yung lalaking yon ay naiinis na talaga. Ibig kong sabihin,
Pwede mo akong ipa-drug test o kung ano pa man. Ewan ko. Maniwala kayo, sana ayos lang siya. Tinamaan ko siya sa tiyan. Hindi ko ata siya natamaan sa pangalawang putok kasi sa ere napunta yon. Ganun kabilis yon. Kaya nung nangyari yung alitan, na nagpang-abot kayong lahat. Nagkaroon ba ng contact sa pagitan ninyo? Hinawakan mo ba siya? Hinawakan ka ba niya? Nagkaroon ba ng contact ang mga kamay? Sa pagkakalala ko, wala. Mabilis iyong nangyari. Pero kapag may mabilis na papalapit sa'yo, Ganun talaga ang epekto sa'yo. walang pinagkaiba. Ngayon, kung papasok na tayo sa maliliit na detalye, doon na ako hihingi ng abogado. Dahil sinasabi ko sa'yo ang kabuuang saklaw ng nangyari. At ang dahilan kung bakit ikaw ang hiniling ko, ay dahil naiintindihan mo ang dinamika ng establishmentong iyon. Oh, naiintindihan ko. At alam mo, palagi ako may dalang baril. Kalikasan ng negosyo ko at kung ano ang nangyayari doon sa likod. At talaga namang dumaan lang ako dito para tingnan kung may nangyayari. At tatawagan kita kung may mangyari. Yun lang. Madalas tayong nagkakausap. Oo, nagkakausap tayo at palagi mong sinasabi sa akin na may mga taong gumagawa ng kung ano-ano doon sa likod. May magandang dahilan kami. Sa totoo lang, hindi ko talaga iniisip na may ginagawa silang masama. Sa tingin ko, mga lasing lang talaga sila. Mga taga rito sila, sa tingin ko. At masasabi ko, malamang isa sa kanila ay susubukang patayin ako based sa nakita ko. May sinabi ba sila? Yung mga tingin nila. At sa huli, yung opisyal mo na hindi ako dinetain. Tama. Totoo, hindi niya ako pinasasan. Pero nagpunta kami at umupo sa likod ng bahay. Kasi nung una, tinitingnan ko yung eksena at yung lalaki ay nakatingin sa akin na parang, oo, babawi ako sa'yo. At nakita rin yan ng pulis at sabi niya, dito ka na lang umupo. Doon kami pumunta. Ayon sa piskalya, ibang kwento ang nakita sa surveillance video. Ayon sa mga piskal, lumabas si Garrett sa likurang pinto ng negosyo at nanlakad sa parking lot. Dumapit si Preston kay Garrett, tumalikod, at pagkatapos ay bumalik ulit sa direksyon ni Garrett para muling lumapit sa kanya. Sa pangalawang lapit ni Preston, iniulat na nakapatong ang kamay niya sa hawakan ng baril sa baywang. Habang papalapit siya, inilabas ni Preston ang baril. Iniunat ang mga braso niya gamit ang dalawang kamay sa posisyon ng pagbaril at pagkatapos ay nagpaputok ng 2 beses kung saan ang isa ay tumama kay Garrett sa tiyan. Sa interogasyon, paulit-ulit iginit ni Preston na si Garrett ang umatake. Sinaktan o tinaman ka ba niya? Hindi, sumugod siya sa akin sa mapagbantang paraan. Sige. At parang may kinukuha siya o inaabot. Papalapit siya sa akin. Nakita mo ba kung ano ang itsura niya? Kung ano ang inaabot niya? O anumang ganon? Hindi ko nakita. Anong ibig mong sabihin sa mapagbanta? Hindi, kung ipipilit mo sa akin ang mga salitang yan, magkakaproblema tayo. Kasi ang ibig kong sabihin, kung saan siya napunta. Sa pagkakalala ko ay nasa labas siya dito. Sige? Sa likod ng mga kotse. Tama, sige, sa labas. Sabihin kong mali ako. Pero oo, kaya halatang lumapit siya sa akin. Nakita mo ba siya dito sa tabi ng gusali? Hindi. Nakita mo siya sa gitna ng paradahan. Doon din ako naroon. Ibig sabihin, lumapit siya sa akin. Nang lumabas ka, nasaan ang mga kaibigan niya? Meron... Sige. Hindi ko alam kung mga kaibigan niya sila. Pero may iba pang mga tao. May ilan dito at may ilan din dito. Pero may mga sasakyan dito at dito base sa pagkakaalala ko. Kaya parang siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa. Parang nakatayo lang at umiihi. Tama. See? Oo, parang hindi lang sila nakatayo at pinapanood siyang umihi. Tama. Tama. May tao ba sa may pinto sa likod? May nakatambay pa doon? Lumabas ako ng kotse. Sa una, parang wala. Pero nagkaroon agad pagkatapos. Meron kaming iba't ibang klase ng tao kahit saan. See? Pagkatapos. Kailan mo siya tinutukan? Dito ba? Nung nakalapit siya, nung nagpaputok ako, ganito siya kalapit. Dahil pinaputukan ko siya.
Parang may inaabot siya at lumapit sa akin. Nang halos malapit na siya, pinaputukan ko siya. Nasa ibabaw ko na siya. Bumagsak ba siya sa'yo? Bumagsak siya. Ganun ba? Ang ikalawa kong putok, napunta sa ere. Sige, bale natumba ka sa lupa. Naalala mo ba kung natumba ka at napahiga? Oh. Lumapit siya sa akin. Oo, kasi tumayo ako. Pero hindi na siya nasa ibabaw ko nung natapos ang lahat. Nasa lupa siya. See? Naalala mo ba kung saan siya may inaabot? Parang may inaabot pa siya. Parang sa tagiliran niya. See? Diyan ko rin dalang baril ko. Wala namang dahilan para dito. Ito ay... Alam mo ba kung hawak mo ang baril, dapat ang isang kamay o dalawang kamay? Ako. Nagawa mo ba talagang makipag-usap ng ayos? Hindi ko alam. Sasabihin ko sa iyo ang pinaka-naalala ko. Sigurado akong nangyari yan na mabilis. 2, 1. Ganun kabilis yon. At para lang malinawan, naglalakad ka papunta sa kanya. Hindi ako lumalapit sa kanya. Siya ang lumalapit sa akin. Gusto bang ipakita sa kanya? Sinusubukan kong intindihin. Nadapa ka ba? Sabi mo bumangon ka mula sa lupa. Oo, kasi nung lumapit siya, yung pangalawang putok ko napunta sa ere. See? Ganun kabilis. See? Paninindigan ko ang prinsipyo ng stand your ground buong araw. Akin ang paradahan, siya ang lumapit sa akin. Ibig kong sabihin, ang inaasahan kong lumabas dito, naiintindihan ko ang trabaho mo. At naiintindihan ko na ang mga kaibigan ay hindi. Lumalampas sa linya para sa trabaho mo. Sa tingin ko, ito ay isang kaso para sa isang grand jury. Yun ay... Iyan ang dahilan kung bakit tayo narito. Alam mo ba ang trabaho ko? Oo, tingin ko kasi ito para sa grand jury na imbestigahan lahat ng detalye. Alam na niyo ang kasabihan, mag-ingat sa mga hinihiling. Sabi ng taga-usig, isa lang ang naging agresibo, si Preston. Sa simula, naharap siya sa kasong second-degree murder dahil sa pagkakabaril at pagkamatay ni Garrett Hughes. Itinaas ang kaso sa first-degree murder sa Florida na kapag napatunay ang nagkasala, otomatikong habang buhay na pagkakakulong. Noong Enero 2026 nililitis na si Preston Brewer. Kahit iginiit niya ang self-defense, hindi tumestigo si Preston para sa sarili sa paglilitis. Noong Enero 21, 2026, hinatulan ng 12 kataong hurado ang negosyante ng first-degree murder. Sabi ni Chief Assistant State Attorney Joseph Mansfield, hindi ito self-defense. May pagkakataon si Lloyd Brewer na umiwas, ngunit pinili niyang bumalik sa komprontasyon na may armas at gumamit ng nakamamatay na puwersa. Nakita ng hurado ang mga ebidensya, tinanggihan ang kwento ni Brewer at pinanagot siya para sa isang planadong pagpatay. Sa sumunod na buwan, bumalik si Preston sa loob ng Monroe County Courthouse upang malaman ang kanyang kapalaran. Iniulat na tumanggi siya magbigay ng pahayag sa pagbaba ng kanyang hatol. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong na walang pagkakataon para sa parol. Hindi tiyak kung saan makukulong si Lloyd Preston Brewer III, pero may karapatan pa siyang umapela ayon sa mga opisyal. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner at magkikita tayo ulit bukas para sa isa pang kaso.